Pinangangambahan naman ng Department of Health na lumobo pa ang dami po ng kaso ng leptospirosis sa bansa. At ayon po sa DOH, maaari po itong makita 2 linggo pagkatapos ng pananalasa ng bagyo. Detalye sa live report ni Madeline Villar Moratillo. Mads. Yes, Ali, nagbabala nga ang Department of Health sa posibilidad ng pagtaas sa mga kaso ng leptospirosis kasunod yan ng mga pagbaha na idinulot ng bagyong Christine. Dahil sa malawakang pagbaha dulot ng bagyong Christine, nangangamba ang Department of Health sa pagsipa pa ng kaso ng leptospirosis sa bansa. Inaasahang makikita ito makalipas ang 2 linggo. Pero ayon sa DOH, pwede itong pigilan. Leptospirosis po, kung ito ay makukonsulta sa isang doktor or sa isang health center, bago pa man lumabas ang simptomas, maaaring bigyan ng unang lunas. Halimbawa, kung tayo po ay nalusong sa baha, ano man ang dahilan, lumikas man or tumawid ng kalye, etc., tayo po, kahit walang nararamdaman, kumonsulta na ho tayo. Dahil ang simptomas hindi lumalabas sa loob ng 2 linggo. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, ilan sa sintomas ng leptospirosis ay paninilaw ng mata, pag-iiba ng kulay ng ihi at pananakit ng kalamnan. Hindi aniya dapat maging kampante dahil ang sintomas ng sakit pwedeng lumabas 2 hanggang 4 na linggo mula nang lumusong sa baha. Meron tayong average of 2 weeks pero yung iba kasing tagal ng 4 na linggo o kaya 1 buwan bago lumabas. At bago pag nangyari na yon, ang nangyayari dialysis na o kaya yung iba intensive care. So para maiwasan natin yon, mas mabuti ho yung kumonsulta ng maaga within 1 to 3 days matapos lumusong sa baha para mabigyan ng prophylaxis na antibiotic kung kinakailangan. Sa datos ng DOH nitong nakalipas na linggo ng Setyembre, may halos 700 kaso ng leptospirosis ang naitala. Nagpaalala rin ang DOH sa mga sakit na uso sa ganitong panahon na katatapos lang ng kalamidad. Kabilang dyan ang ubo, sipon at iba pang waterborne diseases kagaya ng diarrhea. Bili ng DOH kung hindi sigurado sa tubig na iinumin, pagkuluan muna ito sa loob ng 2 minuto para mamatay ang mikrobyo. May mga ipinamimigay rin aniyang chlorine tablet ang DOH sa mga nasalantang lugar. Nagpadala na ang DOH ng 71 health workers sa Bicol Region para tumulong sa mga nabiktima ng katatapos na kalamidad. Binubuo ito ng mga doktor, nurse at iba pang health professionals. Nasa higit 141,000 pamilya o katumbas ng higit 500,000 individual ang nananatili pa rin sa higit 6,000 evacuation centers sa iba't ibang lugar sa bansa na naapektuhan ng bagyong Christine. Pinakamarami sa kanila ay sa Bicol Region, sinundan ng Calabarzon. Ayon kay Domingo, para sa mga nasa evacuation center, nagbibigay rin sila ng psychosocial support. Meron tayong Mental Health and Psychosocial Services or MHPSS. Sa madaling salita po, hindi lamang ang pangangatawan ng ating inaalagaan, ngunit ang isip at damdamin rin. Mabigat na problema, mabigat na sa ating karamdaman kapag tayo po ay nagkaroon ng evacuation, naalis tayo sa bahay natin o kaya nagkaroon tayo ng namatayan, kunyari, ng isang kamag-anak dahil sa sakuna na nangyari. Ngayon, ang ating mga health workers ay meron pong basic training, no? May mga tinatawag na brief intervention, yung sinasabing kamustahan, kahit simpleng kamustahan lang po sa evacuation center, malaking bagay po yan. Ang atin pong mga tao na naging sabihin na nating apektado nitong si Christine at iba pang mga sakuna, dapat sila kinakausap natin, alam po ng ating mga health worker yan. Sa ngayon, ayon sa DOH, nananatili pa rin nakataas sa Code Blue Alert ang Ilocos Region, Cagayan Valley at ang Bicol Region. Sa ilalim niyan, 24/7 yung ginagawang monitoring ng kanilang Operation Center para malaman kung ano yung mga kinakailangan tulong ng mga nasabing lugar. Balik sa inyo dyan, Ali. Mads, meron bang guidance ang DOH dito through ASEC Domingo? Lahat ba basta lumusong sa baha ay dapat na pumunta sa health center para humingi nitong prophylaxis nila, no? Itong antibiotic na doxycycline? Lahat ba ng lumusong o kung ikaw lamang ay may sugat o kung ikaw ay nababad talaga sa baha? Lahat ba? Ano ang guidance ng DOH?
Ang sabi ng DOH, Ali, kapag ka merong sugat at lumusong ka sa baha, ay most likely na kailangan mong uminom ng doxycycline. Pero yan, bago mo inumin, kailangan daw ay maisa-ilalim ka muna sa assessment ng isang health worker o isang doktor. Kasi ang sabi nga nila, hindi naman daw lahat ng lumulusong sa baha ay kailangan. Bagamat syempre, ibang sitwasyon kapag ka merong sugat sa balat yung isang individual. Depende rin daw kasi yan sa exposure kung wala namang sugat yung isang tao. Oo, Mads, nabanggit ba kung sapat ang supply ng doxycycline? Yes, Ali, tiniyak ng DOH na meron silang sapat na bilang ng mga gamot laban nga dito sa leptospirosis na nakakalat daw sa iba't ibang mga lugar sa bansa, sa lahat ng rehiyon, kung kaya't wala nga nakikita yung DOH na posibilidad na magkaroon ng kakulangan ng gamot na ito. Oo. So talaga ang payo pa rin natin, kung maiiwasan, wag po kayong lumusog sa baha o kaya lumusong na may bota at pananggalang sa baha. Mads, maraming salamat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.